Breaking news po ito mga kababayan. Malaking pasabog na balita. Balikan po natin yung issue na gusto pong lusubin ni De Junior ang Templo Sentral at gustong kubkubin. Dahil nga po sa nababalita na si Marcoleta ay magtatago dito at si Bato nagtatago daw sa loob. Mga kababayan at mga kapatiran, panoorin nyo po ang kasaysayan na ito. Marami na palang beses na yung mga makakapangyarihang tao, lalong-lalo na nung panahon ni Apo Marcos na gusto ring kubkubin ang Templo Sentral ng Iglesia ni Cristo, pero hindi ito nagtagumpay. Marami pong nagtataka. Bakit sa kabila ng puwersa militar, na mga sandata ng gobyerno, tila merong isang kamay, merong isang makapangyarihan na nagbabantay sa Templo Sentral ng Iglesia ni Cristo. Marami na palang panahon mga kababayan, maski nung panahon ng mga Hapon at ng mga Amerikano, ang Templo Sentral ay nananatili na sagrado at talagang hindi nila mapasok at hindi nila ito makubkob. Bakit mga kababayan? Ito po ang malaking tanong. Bakit ganun na lamang na tila may nagbabantay dito? Ito po, nung panahon ni Cory Aquino at ni Cardinal Sin, ay binalak din na kubkubin ito at gawing basilika ng Iglesia Katolika Apostolika Romana na ngayon ay tinatawag na Katolisismo. Malaki ang inggit nila sa Templo Sentral dahil isa sa mga katangi-tangi na landmark sa buong Pilipinas na nagniningning at makikita ang karangalan dito. Talagang kakaiba ang lugar na ito, kaya gusto nilang kubkubin. Ito po mga kababayan, si Cardinal Sin nagplano kasama po ni Cory Aquino, gaya ngayon ni De Junior. Dahil nga po hindi nila maimpluwensyahan at ito ay taliwas sa kanilang mga interes, lalong-lalo na po sa mga usapin na pangpolitika. So dito po, panoorin po natin sa mga nagbabalak dyan na gustong guluhin ang katahimikan at kapayapaan ng kapatiran. Mag-isip-isip po kayo ng 1,000,000 beses. Bago nyo gawin ito, kumuha muna kayo ng bato. Ipukpok muna ninyo sa ulo nyo bago nyo gawin ito para mahimasmasang kayo. Ito po, hindi po tayo nagsasalita ng sarili po natin, talagang matindi po ito. Panoorin po natin ang kasaysayan ng Iglesia ni Cristo, Templo Sentral. Bakit hindi makubkob? Bakit hindi nila kayang lusubin? Ito po, talagang may makapangyarihang kamay na nagbabantay dito. Panoorin po natin ang balitang ito. Interesting ito mga kababayan. Sa kasaysayan ng Iglesia ni Cristo, hindi maikakaila na ang pagsubok ay laging bahagi ng landas ng kanyang mga hinirang. Isa sa mga hindi malilimutang yugto ay ang pagtatangka noong panahon ni dating Pangulong Corazon Aquino na kubkubin ang Central Office sa Quezon City. Sa pamamahala ni kapatid na Eranio G. Manalo o Kairdi, ipinakita ang matapang na pananampalataya na nagpatibay sa kalooban ng mga kapatid. Ngunit sa kabila ng lahat, ang kwento ay hindi nauwi sa pagkatalo, kundi sa isang makapangyarihang patunay ng proteksyon ng Diyos. Paano nagwakas ang balak na ito?
paano na ipakita ang tapang ng mga kapatid at ang hindi matatawarang katapatan ni KRD. Huwag kang bibitiw sapagkat sa kwentong ito, matutuklasan mo kung paano ang Diyos mismo ang tumugon sa pinakamalaking banta sa kanyang bayan. At shoutout po sa mga nag-request ng topic na ito. Maraming salamat po sa inyong walang sawang suporta at sa Diyos na patuloy na gumagabay sa ating lahat. Kayo po ang inspirasyon ng channel na ito, kaya't lagi naming sinisigurado na ang bawat video ay puno ng kaalaman, kasaysayan, impormasyon at mga kwentong nagbibigay inspirasyon sa ating espiritual na paglalakbay. Dahil sa inyong walang sawang suporta, mas marami pa tayong matutuklasan at mapag-uusapan sa mga darating na episodes. Kaya't huwag kayong bibitiw, mga kapatid. Tara na't simulan natin ang makasaysayang talakayan na ito. Ayan mga kababayan, panoorin po natin. Maganda po itong topic na ito. Sa kasaysayan ng Pilipinas, ang politika at relihiyon ay madalas na nagtatagpo sa mga kontrobersyal na pangyayari. Isa sa mga naiulat na insidente ay ang tangkang kubkubin ang Central Office ng Iglesia ni Cristo sa Quezon City. Ang pulong tanggapan na ito ay hindi lamang simbolo ng pananampalataya ng mga kaanib, kundi isa ring mahalagang bahagi ng kanilang espiritual na pamumuhay. Sa ilalim ng pamumuno ng tagapamahalang pangkalahatan na si kapatid na Eranio G. Manalo, ang iglesia ay hinarap ang isang makabaluhang hamon na tila pagsubok sa kanilang pananampalataya. Noong dekada 80, kasagsagan ng tensyon sa politika. Matapos ang pagbagsak ng Administrasyong Marcos, lumitaw ang mga ulat ukol sa balak na agawin ang Templo Sentral ng Iglesia ni Cristo. Ang administrasyon ni Cory Aquino na aktibong sinusuportahan ng simbahang Katolika. Ayon sa ulat, ang balak ay ang kubkubin ang Central Office ng Iglesia ni Cristo sa Quezon City at gawin itong bagong Malacanang. Ang templo naman ng Iglesia ni Cristo na itinuturing na banal na lugar ng pagsamba ng mga kaanib ay di umano'y pinagnanasaan nilang gawing isang basilika para sa kanilang relihiyon. Ang ganitong plano ay isang napakalaking banta sa kalayaan ng pananampalataya at isang malinaw na hakbang na maaring magresulta sa tensyon sa pagitan ng gobyerno at ng iglesia. Subalit hindi nagtagumpay ang anumang tangka laban sa Iglesia ni Cristo. Sa halip, nakita ng marami ang matatag na paninindigan ng iglesia sa harap ng mga banta. Ang plano umano'y pinangunahan ng mga alagad ng simbahang Katolika, kabilang si Jaime Cardinal Sin, na kilalang tagapagtaguyod ng People Power Revolution. Ang kontrobersya ay nag-ugat sa alitan sa pagitan ng Iglesia ni Cristo at ng mga puwersang sumusuporta sa administrasyon ni Cory Aquino. Ang Iglesia ni Cristo ay nanatiling neutral o minsan ay kritikal sa administrasyon ni Cory Aquino, ay tinitingnan ng ilang panig bilang banta sa mga layunin ng gobyerno. Sa pamumuno ni dating General Rodolfo Biazon na may suporta mula kay Jaime Cardinal Sin upang kubkubin ang Central Office ng Iglesia ni Cristo, ang balak na ito ay itinuturing na isang hakbang upang ipakita ang kapangyarihan ng pamahalaan laban sa isang organisasyon na may malaking impluwensya at bilang ng mga kaanib. Ang mga ulat ay nag-uugnay sa panahong ito ng tensyong politikal sa ilalim ng administrasyon ni dating Pangulong Corazon Aquino, kung saan ang Iglesia ni Cristo ay patuloy na pinanindigan ang kanilang pananampalataya at prinsipyo sa kabila ng iba't ibang banta.
Ang ganitong mga hakbang ay tila pagtatangkang hadlangan ang kalayaan ng iglesia sa pagsamba at pamamahala sa sarili nitong mga gawain. Sa ilalim ng matibay na pamamahala ni kapatid na Eranio G. Manalo, hindi natakot ang iglesia. Ang mga kapatid na tagapagbantay at mga security personnel ng iglesia ay nagpakita ng tapang at kahandaan, hindi lamang bilang tagapagtanggol ng sentral, kundi bilang tagapangalaga ng pananampalataya. Sa oras ng banta, nagtulungan ang mga kapatid, mga sibilyan man o sundalo, upang tiyaking ligtas ang lugar. Pagkatapos ng dramatikong tagpong iyon, isang tahimik ngunit makapangyarihang mensahe ang naiparating sa lahat. Ang pagkakaisa ng mga kaanib ng Iglesia ni Cristo ay hindi lamang limitado sa loob ng mga kapilya, kundi umabot maging sa hanay ng iba't ibang sektor tulad ng militar. Ang pagkakatuklas ng mga sundalo na ang kanilang kinakalaban ay kapwa nila kaanib ay nagresulta ng isang di inaasahang pagbabagong loob. Ang tensyon ay napawi at ang banta ng karahasan ay nauwi sa kapayapaan. Napag-alaman na sa gitna ng banta, ang mga kaanib ng iglesia ay nagpakita ng isang hindi matatawarang pagkakaisa at di matitinag na paninindigan. Kasama mga tagapagtanggol, ang ilang sundalong miyembro ng Iglesia ni Cristo na nagpakita ng kanilang katapatan, hindi lamang bilang mga tagapagsilbi sa bayan, kundi bilang mga kaanib na handang ipagtanggol ang kanilang pananampalataya at ang iglesia. May isang mahalagang tagpo ang naiulat. Ang mga sundalong di umano'y lulusob ay napaligiran ng mga kaanib ng iglesia na tahimik ngunit matapang na nakaposisyon sa kanilang likuran. Hindi nila inaasahan na ang mismong hanay ng mga sundalo ay mga kaanib ng iglesia na nakahandang tiyakin ang kaligtasan ng central office. Sa bawat galaw, naroon ang kahandaan ng iglesia na ipagtanggol ang kanilang pananampalataya habang nanatiling mapayapa, mahinahon at ganap na nagtitiwala sa Diyos. Ang kwentong ito ay isang paalaala na hindi masusukat na biyaya ng Diyos na sa bawat pagsubok siya ang ating kalasag at kanlungan. Sa aklat ng awit 37, talatang 28 ay muling naging totoo para sa mga kapatid. Sapagkat iniibig ng Panginoon ang katarungan at hindi niya pinabayaan ang kanyang mga banal. Sila'y iniingatan magpakailanman. Si KRD ay naging huwaran ng hindi matitinag na lakas ng loob at pananampalataya. Isang leader na buong tapang na humarap sa anumang banta laban sa Iglesia ni Cristo. Hindi siya kailanman natakot sapagkat naniniwala siya ng buong puso na ang Diyos ang tunay na tagapag-ingat ng kanyang bayan. Ang bawat hakbang at desisyon niya ay nag-ugat sa malalim na tiwala sa pangako ng Diyos na protektahan ang kanyang mga lingkod, gaano man kalaki ang hamon na kanilang kinakaharap. Ang matibay na paninindigan ni KRD ay nagbigay ng inspirasyon hindi lamang sa mga tagapangasiwa ng iglesia, kundi pati na rin sa bawat kaanib na huwag mawalan ng loob sa harap ng panganib. Sa halip na panghinaan, ang mga kapatid ay nagkaisa sa pananalangin at pagkilos, laging umaasa at nagtitiwala na ang Diyos ang kanilang kanlungan at kalasag. Ang halimbawa ni KRD ay nagpapaalala sa mga kapatid na ang tunay na lakas ay hindi nagmumula sa tao, kundi sa pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos. Sa kabila ng mga pagsubok, ang iglesia ay nanatiling matatag, hindi dahil sa lakas ng kanilang kamay, kundi dahil sa kanilang pananalig na ang Diyos ay laging nasa kanilang panig.
Ang kanyang buhay at liderato ay naging patunay na sa bawat unos, ang pananampalataya ang tunay na sandigan, na sa bawat hamon, ang tagumpay ay tiyak sa mga tumatawag at nananalig sa Diyos. Sa kanyang halimbawa na ipamalas na walang anumang balakid o panganib ang maaring maghiwalay sa iglesia mula sa walang hanggang pag-iingat ng Diyos. Ang kwentong ito ay isang mahalagang paalala na ang Iglesia ni Cristo ay hindi lamang itinatag upang tumayo sa harap ng mga hamon ng panahon, kundi upang magpatuloy bilang isang liwanag sa sanlibutan, isang tanglaw ng katotohanan sa gitna ng dilim na kawalang pananampalataya at pagsubok. Sa kabila ng mga banta at balakid, nanatili ang katiyakan na ang proteksyon ng Diyos ay laging nasa kanyang bayan, sapagkat ang iglesia ay kanyang banal na kawan. Ang mga tagumpay ng iglesia ay hindi nagmumula sa lakas ng tao, kundi sa biyaya at patnubay ng Diyos. Ang mga kaanib sa kanilang pagkakaisa at matibay na pananampalataya ay patuloy na naging halimbawa ng tunay na pagtitiwala sa Kanya, hanggat nanatiling matatag ang iglesia sa pagsunod sa mga utos ng Diyos. Ang kanyang proteksyon at pagpapala ay patuloy nilang mararanasan, isang malinaw na patnubay ng kanyang kalinga at pagmamahal. Ang kwentong ito ay hindi lamang salaysay ng proteksyon mula sa banta, kundi isa ring patotoo sa kapangyarihan ng Diyos na gumagabay sa kanyang bayan. Ito ay nagpapaalala sa atin na ang pananampalataya at pagsunod ay hindi kailanman nawawalan ng gantimpala. Ang bawat hamon ay nagiging pagkakataon upang ipamalas ng Diyos ang kanyang dakilang kapangyarihan at upang patibayin ang pananampalataya ng kanyang mga anak. Ang Iglesia ni Cristo, sa kabila ng maraming unos na dumaan, ay nanatiling matatag at lumago, hindi lamang bilang relihiyosong samahan, kundi bilang sagisag ng liwanag at pag-asa sa sanlibutan. Ito ang nagpapaalala sa bawat kaanib na ang tunay na lakas ay matatagpuan sa Diyos, at hanggat sila'y nanatiling tapat at masunurin, walang sinuman o anumang makapaghihiwalay sa kanila mula sa kanyang pag-iingat at pangako ng tagumpay. Ayan mga kababayan ko, yan po ang patunay na talagang marami na pong kasaysayan na nangyari, na marami pong nagtangka na kubkubin at agawin ang Templo Sentral. Pero sa kabila ng lahat mga kababayan, ito ay nananatiling tumindig sa katwiran at katotohanan. Talagang matibay po ang paninindigan ng pamamahala. Gaya nga po ng sabi dito, si KRD, ipinaglaban po ang pamamahala, ang Templo Sentral. O nakita nyo, mula Martial Law, mula kay Cory Aquino, kay Cardinal Sin, lahat po ito, lahat ng ito mga kababayan ay parte po ng kasaysayan. Wala po talagang nagtagumpay na nagbalak na gapiin at gambalain ang kapatiran ng Iglesia ni Cristo. Dahil sakit ng katawan, sakit ng buong kalingkingan. Tapos, gagawin nyo, wawalang hiyain ninyo, talagang titibagin nyo, mag-isip-isip muna ng milyon-milyon na ilang beses bago niya gawin ito. Kasi talagang maraming kasaysayan ang nangyari. Mga masasamang loob na gustong gawan ng masama ang pamamahala. Pero lahat ng ito ay hindi nagtagumpay. Bakit? Meron po talagang nagbabantay dito ng sagradong lugar na ito na talagang pinaniniwalaan po ng kapatiran na ito ay bahay ng Diyos. Hindi pwedeng gambalain,
hindi pwedeng sirain, hindi pwedeng lapastanganin. Ay lahat po ng mga kapatiran sa buong mundo nagkakaisa. Noon po ito mga kababayan na binalak na po ng mga presidente na talagang napakalaki ng insecurity. Naiinggit po sila. Dahil bakit? Nagtataka sila bakit patuloy na lumalago. Tignan nyo, isang landmark na tumindig. Talagang yung tugatog ng tagumpay. Nagsimula sa isang tao hanggang sa dumami. Milyon-milyon na kaanib. Dati, libo, 100,000. Ngayon po mga kababayan, buong mundo ito, napakarami na. Mula 5 million hanggang 10 million. Dumarami pa mga kababayan. Isipin nyo. Tapos gagawin nyo lang, lalapastanganin nyo. Gagawin nyo ng kasamaan. Kaya hindi nyo po maiaalis sa mga kapatid na talagang nasasaktan po. Nagawa nyo ng masamaang pamamahala. Ganyan po katibay ang pananampalataya ng mga kapatid. Hindi po sila papayag na lapastanganin nyo ang pamamahala. Ganyan po. Ako naiiyak po ako. Tapos ginawa nyo kayong Marcoleta, ayan, talagang ginigipit nyo. Pero naninindigan sa tama. Tingnan, inatrash yung kaso. Kunwari, walang isinampang kaso sa Sandigang Bayan. Pero sabi nga ng mga comment, huwag magtitiwala kasi parang inuunggoy-unggoy lang po tayo ng The Junior na ito. Di ba mga kababayan ko? Ito lamang po ang ating bahagi mga kababayan. Maraming salamat po sa inyong suporta. Humihingi po ako ng pabor, i-share at i-like nyo po ang bidyong ito. Meron po tayong FB page. I-like nyo po yung aking page po doon. Nasa 500,000 na po tayo doon. Sana po suportahan nyo po ako doon. Nagpo-post lang po ako ng mga picture doon. Mga kababayan at mga kapatiran, suportahan nyo po. Maraming salamat po at shoutout po sa mga kapatiran po natin at mga kababayan natin na tuloy-tuloy na nagpapakita ng suporta. Kay Gaspar Beltran ng Cebu City. Patuloy na nanonood. Kay Emmanuel Gillen ng Davao City. Kay Mildred Martin. Ito lang po yung nakikita ko na random. Dudes Tankinson. Ayan, watching from North Luzon, Kawander. Ayan, salamat po sa inyo. At pag nakita ko po kayo na na sinasabi nyo po yung lugar nyo ay sina-shoutout ko po. Salamat po mga kababayan. Yan na lamang po at sana po i-like at i-share nyo po ito at tuloy-tuloy po sana kayo na magsuporta sa mga ginagawa nating mga content na ito kasi napakahalagang malaman natin ang mga nagaganap. Salamat po ng marami.